Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Ndugabos, ako po si Jonel Cuba. Mga tugang sa headlines kanda sa tuya nga mga barata kita ngunyada sa lado nasyonal. Suspension sa klase asin likor bahada ipinasudod sa parte kanda Quezon City LGU bilang pag-ahanda kanda parte mismo kanda gigibuhon na suna kanda presidente. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, apat na dam sa Luzon na nagpabusbus ni na tubig ni nuli ka na magagabat na serye ka na pagbagunas kan uran ka na kalis na daw. Departamento kan Agrikultura siniguro na protektado ana mga local agricultural products sa parte mismo ka na Pilipinas. Mayupa ka na mga barata sa lado nasyonal. Pamayuka na mga barata sa lado nasyonal. Klase sa ibang mga lugar suspendido ninuli ka na bagyong si Imong baha paman kaya giraray. Dagdag na sahod ipapasudod sa mga naglaog ngunya na aldaw. Pizza 27 sabi ka na dul. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal. Pitong tinampo nagdadanay paman giraray sarado ninuli ka na raot ni na panahon. Yan ang mga headlines kan mga barata. Ana mga detalyes at yan pagkatapos po ni na pagirumdong. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Ndugabos, ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, binawian na ninbuhay ugadan na ang dating presidente ka na pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o ANA Piston. Iniyo si George San Mateo sa edad na 60 anyos. Pinag-anunsyo kan grupo kanda Pizza 25 kana atakiyon sa puso si San Mateo. Nabisto si Ka George sa naiyo ana apod kan sa iya nga mga paghiriba na naglalaban sa gobyerno sa pagpapasunod kan Public Utility Vehicle Modernization Program kana 2017. Asin sa nasabing taon man inaresto ini ninuliman kana panginginot kana duwang aldaw na nationwide transport strike na kung saan pinagtutubdan ini ang
release ni nuliman kan na mayong napatunayan na kaso kan na 2020 antis naging transport leader naging driver ini kan nagkapirang mga dekada nagpuon bilang family driver car rental company asin bilang taxi driver kan sa iyang kasagsagi kan na pagkauben nagbali sa kabataan na parmana sa demokrasya asin na nasyonalismo o kadina sagkod naging chairman kan grupo kan Paranaque chapter kan 1985 asin naging national spokesperson. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal. Ana Pilipinas anda mandaang magatabang sa partibismo kana nangyayaring unyanda na mga diringkilan sa pagultanan kanda ibang mga nasyon na pagtaraid kani sa partibismo kana Asya. Ini anda pinagatawanin na doon ni President Bongbong Marcos sa iyang pahayag tinawan na doon kaniya na preparado ang Pilipinas na maging partibismo kanda diringkilan sa party kanda Thailand asin man Cambodia kung saan pwedeng maging anda Pilipinas iyo subuot ang maging mediation tangani man na mauntok ana nasambit ng giyera sa pagultanan ka na duwang nasyon kinagagad na kana nagkapira nga mga nasyones sa Asya na mag-untok na anda giyera sa parte ka na nasambit na nga duwang nasyon ninulita dakol na ana naapektaran digdi nagkapira naman ana pinagabawian ni na buhay uli kan ribayan kan airstrike kanda nasambit na nga duwang nasyon sa Asya. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Pinagnigaran ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang aligasyon ni retired General Pelmor Escobar na sa piritan na pinag-attend asin pinag-donate ang mga pulis sa Boxing for a Cause charity event na pinaggibo kani kanda pizza 27 kan bulan kan Hulyo duman sa partibismo kan Manila. Inapod ni General Torre ana akusasyon bilang sarong fake news asin ipinagbandera kani ipinagpirit na voluntaryo ana pag atender asin na limitado ana ticket sa nasambit ng event puwera kani binanatan manitori si Escobar asin inapodining party kan sarong takot na grupo na subuot iniyo ana sinasabing tapat sa dating presidente na si Rodrigo Duterte. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal padagos kunyada and pasasalamat kanda liderato kanda DSWD sa partibismo kanda opisina kanda Philippine National Police iyan ninuliman kanda pag-donar kaniya kanda kwarta na nakuha sa partibismo kanda kuta na laban sa pagultanan ninda Torre asin manda Duterte na daidadagos na boxing digdiya nakataon ninda nakatipon in 16 milyones pesos na kantidad na donation na gikan sa partibismo kanda boxing ada nasambit ng kuta na laban kanda duwang opisyal iniyo dagos na nga ipinag-donate sa partibismo kanda DSWD bilang party kanda sa indang
pinagataong tabang sa mga tinamaan kada bagyong surunodan na nag-agi digdi sa Pilipinas. Ana nasambit ng 16 milyones pesos. Iyo ana natipon sa pagpabakal kan na ticket na kuta na sa gigibo na baksing kasudma kapagultanan ni Tory asinman ni Duterte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, nagagad nin tawad si Congressman Naila de Lima kan nagtalikod na aldaw kan Sabado sa Korte Suprema sa saiyang naging reaksyon sa desisyon kani sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa pagsabi kaning basado sa salanga impormasyon tinawan doon ka nasambit ng opisyal na nasambit ng bagay anda sa iya sa naman na reaksyon na manungod sa nasambit ng dai pagpadagos ka na impeachment trial laban kay Duterte. Tinawan doon ni De Lima ang paghagad ng tawad sa party mismo kada Korte Suprema. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, padagos kunyanda anda pinagtatawan ni doon sa gigibon na State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos bilog ang puwersang iatod kana integrated state media sa irarom kan Presidential Communication Office ang pinakamahiwas asin pinakakumpletong komprehensibong taon ning mga impormasyon na manugudman sa partikan gobyerno, aparte kan batasan na pambansa asin man sa bilog na nasyon. Digdi may hiling asin na magkakaigwa ni audio asin na live TV sa party mismo kana batasan pambansa complex asin man maging sa luwas kini iyan tangani man na makuha ka na mga miyembros kan media na mapaabot ka na sa inda mga komprehensibong mga impormasyon na manungudman sa gigibuhon na nasuna ni President Bongbong Marcos. Ada mga miyembros kan media na dai makakalaog sa nasambit ng complex pwedeng magkuha kana sa indang mga audio asin mga footage sa ibubugtag na mga monitor sa luwas mismo kana nasambit ng edipisyo. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal sa nagdadang-adang na State of the Nation address ni President Bongbong Marcos, pinagpahayag kay niya na magiging simple sa naman anda dalagan kanda nasambit ng diskurso kana presidente ini nakapokus sa mga akomplesmento kana presidente sa laog kana tulong taon na pag-serbi kani bilang presidente kana nasyon. Alagad tinawan doon kana presidente nasa sa iya mismo nga State of the Nation address iluluwas padigdi iyo mismo ang mga nakatalaan pa nga gibuhod kan administrasyon sa laog mismo kan tulong taon pang natatada na pag-serbi kani sa parte kan na Pilipinas. Handa na anda pagkakaiguan ni na suna kan na presidente sa agang pagkahapon asin na ini anda sinasabi mismo na madadangog sa parte mismo kan live coverage kana mga istasyones nin radyo asin man na telebisyon na makover sa nasambit ng State of the Nation address kana presidente. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal.
sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, tinawan ni na doon ngunyan kanda Marcos administration na magpapadagos-dagos ada pagtaon ni na tabang o ayuda sa laog mismo kana mga residentes na naapektaran kana nasambit ng raot nin panahon na naglamasa sa parte mismo kada Pilipinas, partikular na ada bagyong imong ada presidente ana padagos-dagos sa pagsugo sa DSWD na dapat makaabot tulos-tulos ana mga tabang sa mga residentes na grabing naapektaran kanda pagbabaha bunga naman kana bagyong si imong sinugo man kani anda DPWH na tulos na aksyonan ana mga nagkararaot na mga tinampo asin man iba pang mga infrastruktura initanganing mapadali ana pagkumpuni na nasambit ng mga istruktura na nadamage sa mismo kanda bagyong nag-aragi digdi sa parte mismo kanda Pilipinas. Katakod kan na bagay na niya nangako manda anda opisina kan DPWH na tulos na tatawanin atensyon asin na iimbentaryuhon anda mga nagkaraot na mga infrastruktura sa parte mismo kana kasuguan kana presidente kinawan doon kana sambit na nga opisyal kan DPWH na kunyan yaon sa luwas ana mga personay kana DPWH sinugo naman ang mga district offices ang aning mag-report kanaging danyo sa lado kan infrastruktura sa partiman kana opisina kan DSWD padago sa pagatud kana sa indang tabang tanganing digdi magamit tulos maasistensyahan ana mga pamilya na na-damage kana nasambit ng kalamidad. Personal na pinagdumanan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga evacuees duman sa parte kan Tansa National High School Evacuation Center sa Barangay Tansa Dus sa siyudad kan Nabutas kan nagtalikod na aldaw. Sa record, maabot sa 162 na pamilya o aabuton sa 538 katao, kabali na ada 19 mga senior citizen ang temporaryo na nagdanay ngunyan sa evacuation center, kabali sa mga opisyal gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Public Works and Highways o DPWH, MMDA, asin mada lokal na gobyerno kana Nabutas. Pag-inspeksyon kan na presidente ang sitwasyon kan mga pamilya na naapektaran kan pagbabunga naman kan na habagat asin man kan na kalis na bagyo. Nagtauman in relief packs, hygiene kits, pati naman sleeping kits ang gobyerno. Binisita man kan na presidente ang nagkaperang mga eskwelahan, temporaryong ginibong turugan kan mga evacuees asin nakipag-ulay sa nagkaperang mga residentes tanganing digdi madangog kan nagkaperang mga pinaghahagad. Ngunyan na aldaw na nagpapadagos pamad sa parte kan evacuation center sa mga eskwelahan ang ibang pamilya na naapektaran kada sobrang baha. Ang pagbibisitang ini kasunod pa kan inspection kanda presidente dumanda sa Tangos Tansa Navigational Gate sa Barangay Tansa 1 na parte kan pinagapod na flood control system kan Malabon na Nabutas area. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, maabot sa 4 bilyones
nadistroso sa mga elektrika cooperative ninuli man ka nakaaging bagyo. Sabihan ka National Electrification Administration maabot sa sinasabing kabangang milyon na mga konsumidor sa Luzon. Base Electric Cooperative ECS ang apektado kan mahiwas na power failure tinuli man kan na epekto kan na bagyong imong tropical cyclone na Dante asin man na Cresceng sering man ang southwest monsoon rains sa report kan National Electrification Administration o ang pinagapod na Disaster Reduction and Management Department padagos pang sinusubaybayan ang mga development sa 52 na mga EC gikan sa 33 na mga probinsya na sa parte mismo kan 8 mga reyon sa bilog na nasyon inuli man kan pinagasasabing weather disturbance. Nagdadanay na mayo nin kuryente sa parte kan Loico sa La Union asin man na Panelco 1 sa Pangasinan mantang kasudmang pagkaapon padagos ang paglalapigot kana mga electric cooperative na mapakaray ana mga linya kana serbisyo kan kuryente ana mga panginot na kausa na sinasabi sa transmission issue mga naraot na mga distribution lines asin ana padagos na pagkakaigwanin baha na yaon sa 3C na mga EC and sinasabing nakamati ka na interruption kabali ana Abrico, Batilik 1, Batilik 2, Binico, Sinpilco, Isico, Mopreco, Umico, Ormico, Pilcuto, Telco, Samilco 1, asin man ana Samico 2. Kasumpay kani o minabota sa 4,076,426 pesos 0.94 centavos ang distroso sa Easy Power infrastructure sagkod ng kasudma ni na pagkahapon. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, si PBBM personal na pinagbisita ang mga evacuees sa parte mismo kanda eskwelahan kan nabutas. Formal na pinagdumanan kan nasambit ng presidente ada barangay o ana nasambit ng syudad sa nabutas tangani man na aramon ana mga distroso na pinagadara ka na nasambit ng bagyo. Kasumpay ka na pagbibisita ka na nasambit ng presidente duman sa nabutas. Sinugo kani ana opisina ka na DSWD asin man Department of Public Works and Highways na madalion na ana pagatud ni natabang sa nasambit ng mga residentes. Iyan na tangani man na siguraduhon na ana mga pangangaipo kan maeni matutugunan kan gobyerno sa paagiman kanda DSWD asin man kanda opisina kanda DPWH. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ang Departamento kan Edukasyon suportado ana prosupuesto ni Senadora Bam Aquino na maparikas ana papatindog kana mga eskwelahan o mga classroom na ana matibay na suporta gikan sa parte mismo kana Education Secretary Sani Angara ana prosepuestong ley ni Senadora Bam Aquino na igwa nin katuyuan na mas pang maparikas ang pagpapatindog kana mga classroom sa parte mismo kana Pilipinas. Bilog na suporta na itinaon ni Angara sa parte mismo kana Classroom Building Acceleration Program
ukap ak ni Aquino na digdi mataunin na autorisasyon sa mga kwalipikadong mga local government units asin man na pribadong sektor na mapatindog kana sa inda mismong mga eskwelahan. Basado kay Angara ini ada harus may relasyon sa prosepuesto sa mga lakdang kan Department of Education tanganing matauanin atensyon ada kakulangan ng classroom sa mga pumpublikong mga eskwelahan. Basado sa Year 2 report kana EDCOM 2 maabot sa 165,000 na mga sinasabing mga classroom an kulang pa sa bilog na nasyon. Nangako ngunyan ang senador na isusulong ang mga prosepuestong lay na suportado kan Departamento kan Edukasyon arog na sanakan pag-emyenda pagpapaiwas kan Republic Act number 11037 o ana masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act na isinusulong ni Aquino kan 17th Congress. Siniguro kani na bastante ang pundo kan ahensya apwara sa Classroom Building Acceleration Program. May iba pang prosepuestong lay ana senador na may pagkasabot sa lado kan pagpapakusog kan edukasyon sa partibismo kan nasyon kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal ang Department of Health nagpatanid sa mga Pilipino para iwas sa lunod sa kada panahon kan tag-uran. Ipinagapaluwas kan Department of Health DOH ang sarong pagirumdum sa publiko tanganing maiwasan ada padagos na banta sa pagkakalamos kasambayman kana pagkakaigwanin patanid sa mga autoridad sa posibleng flash flood sa nagkapirang mga lugar kada nasyon sa kada panahon kan tag-uran. Basado sa report kan National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC kan July 24 o minabot na sa 12 ana binawian in buhay ninuli man ka na magkasunod na pagbagunas kan uran asin na kadaklan digdi ninuli man kan pagkakalunod. Padagos man na binabantayan na nagkapirang mga probinsya ninhuli ka na peligro sa biglaan na pagbaha mantang nagdadanay na lubog sa tubig ang nagkapirang mga komunidad. Sa iba pang detalyes kana mga bareta sa lado nasyonal, ipinagapayag ka na porpe sa Party List Representative Marcelino Nunoy Libanan na panaw na tanganing pakusugon asin man linawon kana Kongreso ang mga panuntunan asin schedule kan impeachment. Iyan kasunod man kan desisyon kan Korte Suprema na ipapundo ang impeachment proceeding laban man ki BP Sara Duterte ninuli kan pagbalga subuot kan 1-year bar rule. Sigun kilibanan na miyembro kan impeachment prosecution panel bilog ang respeto niya na inaako ang mismong desisyon kan Korte Suprema. Alagad tinawan doon kani na ang desisyon ay niya nakabase lamang sa parte kan orulay kan procedural asin bako sa nilalaman kan merito kan mga aligasyon laban man ki BP Sara. Gustong sabihon da isubot na ahli ana pananagutan maski nga niya na Oktaba ana nasambit na nga pagdangog. Ninuli kini dapat subuot na ripasun asin pakusugun kan kamera an internal rules asin timelines kani kasumpay kan sinasabing impeachment para kilibanan an mas malinaw na mga procedural safeguard an makakatabang tanganing masiguro na ana mga mekanismo na ipinagatalaan ka na konstitusyon para man sa pananagutan asin na bako lang sinusunod kundi epektibo asin na makusog sa atubangan kan mga hamon kan politika. Siniguro kaniya ana pag-aadal
ni na marhay kan kamera sa bilog na desisyon tanganing digdi maaraman ang masudod na mga lakdang bunga naman kan sa indang legislative mandate. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Padagos-dagos kunyada anda ginigibong preparasyon kan Philippine National Police asin paghahanda para man sa gigibon na suna kan presidente pinagapahayag kan liderato kan Philippine National Police na preparado na ang mga pulis na ididispatsa sa parte mismo kan gigibon na suna kan presidente. Tinawan doon kan liderato kan PNP na maging mga agit-agitan sa inda naman na pinagkakaulay tanganing siguraduhon dadai magkakaigwanin man nakariribukan sa posibleng gibuhon kan sa indang mga pagrarali sa pagsabat kan suna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa aga. Sinabi ka na liderato ka na Philippine National Police na igwalang na nagkapirang mga lugar na tinutugot sa parte mismo kana mga rallyista na makapagpahayag kan sa indang mga sentimiento. Alagad oras na subuot magkaigwan ni pagkakaribok sa nasambit ng pagrarally. Handa subuot ang liderato kan na Philippine National Police tangani na i-dispatch o papunduhon ang mga rallyista sa aldaw mismo kan suna kan presidente. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata, mga barata sa luwas kan nasyon sa kinabanin Karawat pagkatapos po ni pagirumdum. Mga tugang liwat sa satuyang detalyes ka na mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa satuyang barata sa lado lokal, padagos-dagos ana pagadul ni natabang kana gobyerno probinsyal kana Camarines del Sur sa pagiman ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, asin man ni Congressman Luigi Villafuerte. Iyan sa mga residentes kan na probinsya kan Camarines del Sur, partikular na duman sa mga lugar na naapektaran kan habagat ana mga pamilya nga ini ana padagos na pinagatatawan na suporta o tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa paagiman kan na pagdul kan mga pinagaapod na relief asin da food packs saro na dyan. Iyo ana barangay kan na San Vicente duman sa Santa Cruz, Tres Reyes, San Rafael asin Divina Pastora sa Banwaan kan Batuk Camarines del Sur na naapektaran kan na nasambit ng grabing pagbagunas kan na uran bunga kan na tulong bagyong nakaagik, partikular na ang bagyong imong sa tao kan nasambit ng pagsubok digdi laumanda ang marikas asin tunay na pagmamalasakit kada gobyerno probinsyal kan na Camarines del Sur sa pagtao nin mga ayuda sa panginginot mismo ni Congressman Migs Villafuerte, Governor Elry Villafuerte, asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan na Camarines del Sur. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, padagos man ada paga sagibu ni mga tabang asin na ayuda kan
gobyerno nasyonal sa parte mismo kan mga na tamaan kan bagyo digdi sa parte mismo kan Bicol Region. Katakod kan bagay na iyan pinagasugo mismo kan opisina kan DSWD na magkaigwa kan mga inventaryo kan mga damage digdi sa parte mismo kan Bicol Region. Asin man ana mga field offices kan DSWD sinugo na magtautulos ni na ayuda dumanda sa mga biktima kan nasambit ng pagbabaha bunga naman kan habagat asin na bagyo na nag-agi digdi sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur asin ba na Bicol Region. Inuli kaya na ang DSWD padago sa pagatud kan mga food packs sa manlain-lain ng mga lugar digdi sa Bicol Region, partikular na sa probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte asin na probinsya kan Albay na grabing naapektaran kanda nasambit ng habagat asin na bagyong nag-agi. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulong persona kabali ang sarong babae dako pa sa nangyaring bypass operation dyan sa Pakol. Buyet Padere sa detalye. Tulong personal dinakop kay mga pulis kabali ang sarong babae huli sa pagpabakal ng Cebu diyan sa barangay Pakol kanang Talcod Naldaw. Sigun sa report, ang mga suspect aldaw bagi ko magpabakal ng droga sa mga customer. Kung kaya ka nakaagig alaw alas 11 ng pagkaaga, binibang bypass operation. Kaya kanidoon kan po surveyor ang 500 pesos, kaya bay kan sarong sa Sening Cebu, dagos ng pinusasal ang mga suspect. Ang mga suspect bilis kong sindag binilin sarong high value individual, 36 anyos Daraga, Rogelio, 22 anyos Asiminisyo, 35 anyos, anak sa residente kan barangay Pakul, hindi sa Laga, na kumpiskar sa mga ili, ang 16 na pilasong sa say na may law kong pinagtutubo lang sa Cebu. Para sa BBS News, Buyet Padere. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta pa kita sa lado lokal. Peace Beaching na i-record sa parte kan Buy Lake ninhuli man ka nababang dissolve oxygen. Detalyes kan na bareta ali kay Daryl Banyas. Na-report ang pagdagsa sa gilid ka na Lake Buhi o kaya fish beaching kan mga sirang ayungin biya asin man sinarapan sa parte kan Sitio Kilaw, Barangay Salvacion sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Tulos man na ipaabot at ka na Lake Development Office ang insidente sa Bifar digdi sa Bicol. Bilang kasimbagan kan sarong aldaw nagkondusir ang Bifar Bicol ng eksaminasyon sa kalidad kan tubig sa malalain na parte kan Danau kan Buhi. Kabali na sa Nia Magindara, Sitio Kilaw, Kabatuan, Tambo, Ibayugan, asin man sa Barangay Iraya. Sa resulta kang ginibong pag-exam, record ang hababa na level kan dissolved oxygen sa lindong kan Lake Buhi urog na sa parte kan Salvacion na nakapag-ultanan kan 0.41 hasta 2.61 ppm ang dissolved oxygen kaini. Base sa ahensya tangarig mabuhay ang mga sira, dapat dahil magbaba sa 5 ppm ang dissolved oxygen asin ang kakulangan na ini sa oxygen. Ang tigo konsiderar na mayor na rason kan pagrelataw kan mga sira na nag-i-star sa erarom kan sinabit ng Danau. Sa balyuman kan hababang DO mayong na-record na fish kill sa sinambit ng lake. Sigihiling man ang labilabing pag-uran kan na aldaw posibleng naging rason kan biglaan na pagbabago sa kalidad kan tubig sa sinambit ng Danau. Pagrekomendar kan Bifar Bicol ang pagkondusir kan emergency harvest sa rigmalikayan ang posibleng pagtalugi kan mga fish cage operators sa sinambit ng lugar. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Bareta sa lado lokal nagpaabot nin kabilugan na 28,856,529
pesos 0.2 centavos nintabang ang Department of Social Welfare and Development DSWD sa Kabikulan sa mga pamilyang naapektaran kan southwest monsoon asin man bagyong krasing Dante asin imong sa riyon kan Bicol. Ini ada pinagabutasan na pahayag kan opisina kan DSWD sa pinakauring report kan Disaster Response Operation Monitoring and Information Center DROMIC ngunyad kana nagtalikod na pit sa 26 kan bulan kan Hulyo alas 4 ni na mag-uumagahon na naabuton na sa 102,962,000 na pamilya asin 442,319 mga individual na apektaran kanda nasambit ng raot nin panahon sa anom na probinsya kan Bicol. May nakatambak na 243.5 million pesos na kantidad kan standby funds asin na relief supply ang opisina kan DSWD sa Kabikulan. Kabali na ang 209,150 family food packs na preparadong itauman sa mga naapektaran ng mga lugar. Inibunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sigurado na ligtas, protektado ang kada Bicolano. Padagos ang koordinasyon ngunyan kan DSWD sa mga lokal na gobyerno o LGU sa irarom kan liderato ninda Secretary Rex Gatchalian asin Regional Director Norman East Laurio tanganing masiguro na marikas ang pagtao nin mga ayuda sa mga apektadong mga pamilya. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, 7 mga miyembros kan New People's Army NPA nagadan sa Baradiland dumanda sa Masbate. Bus o Kaisminda sa detalye. Gadan ang pinagatutunan mga miyembro kan NPA na konsein na pituligti ang nagadan on the spot sa pakikipagbakbakan nangyari duman sa Monreal, Masbate. Ang base sa report nagkaresibining apod ang mga miyembros kan Philippine Army na igunin presensya kan mga armadong kalalakihan sa nasampitan ng lugar. Asin duman tulos man na nagresponde ang mga miyembros kan Philippine Army. Nagresulta kan 30 minutos na gayong reribayanin putok na konsain kan matapos ang bakbakan ang 7 mga miyembro kan NPN gabo sa Kaburulagta nag-recover man ang M16 Armalite sering man ang grenade launcher na-recover sa lugar sering pa ang sarupang M14 ang na-recover sa nasampitan ng lugar na sinasabing mga gamit kan mga nagdurulagan ng mga miyembros kan NPA kabali na ang mga subversibong dokumento asin mga parapernalya na pinagtutudan gamit kan nagdurulagan ng mga miyembros kan NPA. Nagapadagos ang hot pursuit operation naginigibo kan Philippine Army sa posibleng pinagadulagan kan mga NPA. Sigunwan sa Philippine Army bako subot ini an maray an pagkakaigonin ang barakbakan kundi nangapudan an Philippine Army sa mga natatadapang miyembro kan NPA na mag-surrender na lang sa gobyerno asin tangkuruson an programa kang gobyerno tangani subot na dahil na makabadamay na maging kabilang sa mga magagadan sa mga bakbakan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kunyan na sa tuya pang mga barata sa lado lokal, turuan irido sa nangyaring banggaan kan sarong wing band asin man dump truck. Nagsapo ni na mga lugad sa partibismo kan sa indang lawas ang tulong mga individual matapos na ang mga ni magkairirido
uli man kan nangyari nga salpukan kan sarong utility wing band sa sarong mini dump truck. Ini nangyari duman sa barangay kan Dagit sa Labo sa probinsya kan Camarines Norte alas 11:30 ni na pagkaaga. Basado sa investigasyon kanda mga autoridad tulos na isinugod ang tulong na lalaki nga nag-edad 30 sagud na nga 24 anyos nalunad kanda utility wing band na gikan duman sa parte mismo kanda probinsya kan Camarines Norte. Ini na isugod duman sa provincial hospital para mada sa pagpapabulong. Daima na nairido ang driver kan mini dump truck. Basado sa inisyal na impormasyon pinagdadalagan kang wing van ana tinampo pasiring man sa barangay Bagong Silang mantang ana mini dump truck gikan sa tahaw o sa ibong na parte kan na tinampo kanda digdi makaabot duman sa nasambit ng lugar kan insidente. Pinagporbaran subuot na mag-overtake kanda dump truck sa sarong motorsiklo na naging kausa tanganing bumangga ini sa papaabuton na wing band. Pariyo nagsapo nin distroso ang duwang lulunadan. Padagos pa ang girigibong investigasyon kan pulisya mantang nasa kustodiya na kan nasambit ng hipatura ang tsuper kan dump truck para man sa magkakadigong disposisyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, regular ang pinagagigibong plasing sa Naga City People's Mall. Yan ngani na mamantiner ang kalinigan dangan mahaliman ang malangsa na parong sa lugar kan meat and chicken section asin man fish section kan merkado publiko kan Siyudad Canaga o kan Naga City People's Mall. Nagsagibo man kan regular plasing sa nasambit na lugar. Ang inisyatibo na ini pinagapanginutan kan Association President na si Ilpa Baluro katabang man ang Market Enterprise and Promotion Office sa paagi kan sa indang maintenance team. Uli kan na bagay na yan padagos ang pagkakaiguan nin pagbabagunas sa lugar kan na nasambit ng meat section asin chicken section kabali na ang fish section. Ini iyo ang perming basa sa nasambit ng lugar ninuli kan mga tubig na pinagbabagunas o pinagabubusbus sa mga sira tanganing ini dahil tulos magkaigwa ka na pinagaapon na pagkakabutod. Ada regular na maintenance o paglilinig sa nasambit ng edipisyo kan merkado gigibuhon na perpermi ninuliman kan kasuguan kan bagong administrasyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kulungan ang bagsakan sarong lalaki na pinagbistong si alias Bano, 54 anyos kabali na ang regional high value target sa ikinasang anti-drug raid alas 6:42 ni napagkabanggi duman sa poblasyon da West Milagrosa, Masbate. Basado sa parte mismo kanda payag kan Masbate Police Provincial Office nasamsam digdi anda 18 gramo kanda pinagtutubudan na shabu na may street value na 122,400 pesos sarong kalibre kan 9mm na Taurus na badil, 11 bala asin iba pang mga drug parapernalyas. Naging matrayumpo ang operasyon ninhuli man kana pinaga sarong puwersa kana Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Milagros Municipal Police Station, and party kanda Drug Enforcement Unit kana Region 5 duman sa Camp Simeon Ola, kabali naman ang Regional Mobile Force Battalion. Sering man
ada parte mismo kana local police kana sinambit na nga banwaan ipinaluwas ada search warrant kan RTC branch sa 47 duman sa probinsya kana Masbate. Yanda sa presente nakakulong duman sa Milagros Municipal Police Station arestado ada na atubang na kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 asin man pagbalga sa Republic Act 10591 o ang pinag-aapod na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa ladua lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa ladua lokal, dagos-dagos ana pagatud ni natabang kanda grupo kanda pamilya Villapuerte sa mga apektado kanda sinasabing baha digdi sa laog kana probinsya kana Camarines Sur dinumanan kana grupo kana serbisyong kapuerti sa kasuguan ni Congressman Migs Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte asin o Gobernadora Elry Villapuerte asin man ni Congressman Luigi Villapuerte ang lugar kana San Vicente Santa Cruz, Tres Reyes, San Rafael asin Divina Pastora sa banwaan kana Batu Camarines Sur ana sambit na nga lugar saro sa mga lugar na naapektaran kana pagbabaha durante kana mag-agi ana pagbagunas kanuran bunga kan habagat asin man kan bagyong si Kresing asin man Dante sering man bagyong imong dagos-dagos ana pagduhol nin mga food facts anda Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa mga lugar na tinamaan kan grabing baha sa Rinconada area, partikular na sa banwaan kan Batu Camarines Sur, pinagpahayag ni Congressman Migs Villapuerte na magpapadagos-dagos anda tabang asin pagatud nin mga food facts kana Kapitolyo Provincial kana Camarines Sur sa mga naging biktima kana pagbabaha kana kalis na mga aldaw. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata ngunyada barata na kita ngunyada sa luwas kana nasyon. Sa tuya nga barata ngunyada sa luwas kana nasyon duman sa parte mismo kana nasyon kana Thailand asin man Cambodia daina nag-uuraw o nagpupundo ana labanan sa pagultanan kan Cambodia asin man kan na Thailand. Ini kasudod man kan pag-anunsyo ni US President Donald Trump na nagkasundo na ana duang nasyon na magkaigwa kan pinagapod na ceasefire talks maabot sa 35 katao na ang nagagadan mantang 200 naman ang iba pa ang nagkakairirido maabot sa 200,000 ang mga nag-iribakwar ninhuli man ka na sambit ng kariribukan o gera sa pagultanan kan duang nasyon. Pariyo pinag-akusahan kan kada saro ana pagpuon kan pag-aatake kaya lalong naglala ang kariribukan sa nasambit ng border. Nakatalaan man na mag-urulay ang leader kan duang nasyon duman sa Malaysia para man pag-urulayan ang mapadapit sa nasambit ng ceasefire. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa kinaban ni Nakarawat. Sa satuya nga barata sa kinaban ni Nakarawat, si Timothy Bradley ipinagpayag na tapos na ang karera ni Tank Davis sa lado kanda boxing. Sa sarong maisog na pahayag, sinabi ni dating world champion as in boxing analyst na si Timothy Bradley na garo mayo na sa focus as in tapos na unboxing si Gerbunta Tank Davis. Ninulita digdi daina physical kundi lalo na sa mental ana aspeto sa pakikipag-ulay
pwedeng uring bisis na subuot sa ESPN para sa top rank ipinagpahig ni Bradley an sa iyang pagkandal sa estado ni Davis matapos ang nagkapirang mga legal na mga issue subuot. Ipinagpahayag ni Bradley na mayo na nin-entry si Davis na labanan ang mga elite fighters arog ninda Shakur Stevenson asin mas iniinot na lang kaniya iyoan na money fights laban ki Jake Paul o kundahiman ki Manny Pacquiao. Nagpatanid si Bradley na kunda dai preparado si Tank asin maatubang ki Pacquiao madadaog lang subot ini asin na ilalampaso ini ni Pacquiao. Sigun pa man sa siya nagtutubod ang gutom asin dedikasyon ni Davis sa sports subuot ini aloy nang pagal asin daina dapat nagkakawat pa sa lado kan na boxing inulita kadakol na ining pinag-iisip ang pahig ni Bradley subuot reaksyon gikan sa fans asin boxing community mantang padagos ang kaputan kun balak pa man na magbalik ni Tank sa parte mismo kan na tuktok ni na boxing. Iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba Mabalos kan sedo pagantabay mapasatuya lugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:03. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba sa headlines kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Banwaan kan na pasakaw kabaridisura pinagatawanin na ayuda ni Governor Elry Villafuerte asin mana Congressman Luigi Villafuerte kan Camarines Sur. 10,000 pesos na budget para man sa bukas center sa Banwaan kan na Ragay Camarines Sur dinul ni Congressman Oribata. Pada gusdagos man ada pagaduhol ni na ayuda kada gobyerno probinsyal kana Camarines Sur sa nagkapirang mga barangay kana Sanda Cirilo asin banda barangay kada Karananda Balugo duman sa Banwaan kana Pasakaw Camarines Sur. Mayo pa kita kana mga bareta sa lado lokal Camarines Norte. Gobernur tulong bisis nagribay-ribay sa laog lang ninharo sarong bulan. Sa satuya pa nga bareta sa lado nasyonal o lado lokal, labot na tinampo sa Maharlika Highway peligroso sabi ka na mga motorista. Yan ang mga headlines ka na mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka.
Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat maray na aga ako si Jonel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga parata sa lado lokal. Duwang aldaw na flood response planning workshop ang pinagagibo sa barangay kan na Iriga City. Iyan sa paagiman kan na City Disaster Risk Reduction Management Office. Matrayum po na nagibo kan na City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO kan na Iriga City. Anda duwang day flood response planning workshop para man sa mga pilot na mga barangay kada sambit ng syudad. Ang lakdang na idi bilang parte ka na mga lakdang asin paglalapigot kan gobyerno lokal kan syudad kan Iriga na mas pang mapakusog ang disaster preparedness kan komunidad. Ini nagsiserving pilot test para man sa mga flood response planning and workshop module sa kainut-inuting pagkakataon na magkakaigwaan na syudad kan Iriga ning komprehensibong flood response plan na nakapokus sa mga barangay. Nagpartisipar sa nasambit na mga aktibidad iyo na 7 barangay gikan sa parte kan Iriga City, kabali iyo an Santa Cruz Sur, Francia, San Francisco, San Miguel, San Jose, San Roque, Asinman, ang barangay kan na La Purisima. Nagkapera sa mga pigtukara sa nasabing aktibidad. Iyo ang manungudmad sa Disaster Risk Reduction and Management DRRM Humanitarian Standard, karapatan kan mga internally displaced person IDP, asin na pagkakaigwakan mga pinagapod na practical planning, asin na nagtapos ang workshop sa sarong flood response drill na nagsairarom sa simultaneous kan mga partisipante para man sa real-time coordination sa manlain-lain na mga unit kan pagkakaigwa nin baha. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, Rescue March sa isinagibo sa Porta District kan Camarines Sur bilang parte kan aktibidad kan National Disaster Resilience Month Celebration bilang parte kan mga aktibidad sa pag-selebrar kan National Disaster Resilience Month sa Camarines Sur. Matrayumpong na isagibo ang Rescue March kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagiman kan Environment Disaster Management Emergency Response Office o an EDMERU sa probinsya kan Camarines Sur. Ginibo ana sambit na nga aktibidad kan nakalis na simana duman sa parte kan Banwaan kan Lagunoy. Asin ini ikinukonsidera na pinakahalabang Rescue March na pinaggibo sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Ang mga lokal na gobyerno asin mga opisyalis nagserbing host ka na sambit ng aktibidad na pinagapartisiparan kan 48 teams gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Iba't ibang mga munisipyo, Disaster Risk Reduction and Management Offices, councils, MDRRMO, government agencies asin na mga rescue volunteer groups na isagibo ang kan mga partisipante ang naabuton sa 18.9 kilometros na
Mogadishu walk gikan sa Banwaan kan Lagunoy pasiring sa Banwaan kan San Jose nagtapos sa Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Ini iyo ang pinagkukonsidera na pinakaharayong rescue march sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur. Napagaraman na ana rescue march o mass assembly for rescue and care for humanity ana sarong simulation na exercise na kung saan na digdi o beto na mapagandaan na ana pag sasagibo ka na mga responders para man sa worst case scenario kung saan na dipisil ana transportasyon ninuli man ka na pagbagsakan mga infrastruktura ninuli kan mga partisipanti an sindang mga equipment essential girl medical supply kusog asintibay ginibo sa parte kan na rescue march sa parte kan na probinsya kan na Camarines Sur. Huberto kanasambit na nga marsya sa panginginot ni Gobernador Elry Villaporti na maianda ang mga banwaan ang komunidad sa anuman na klase ni na senaryo na magtama sa parte mismo kana kalamidad digdi sa parte kanda probinsya kana Camarines Sur and mga training sa parte mismo kana mga rescue operation padagos na pinagasusulong kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villaporti sa tabang man kan PDRRMC asin man kanda Edmiru. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. 69 anyos na babae gadan kan marata sa motorsiklo na pinagmamaniho kan sa iyang agom. Buyit Paderes sa detalye. Gadanan sarong 69 anyos na babae pagkatapos na maglapatak sa motorsiklong pinagmamaniho kan sa iyang agom dyan sa barangay Tagas sa Nisik, Camarines Sur. Kasubanggi sa investigasyon kan PNP sa sinigulwas na ang mag-agom na bilis ng sindal ni Store. 69 asin agom kaining si Sita sa kay kan sarong motorsiklo papulisan lang haro alas 7 ng pagkabanggi kan pag-abot din sa Tagas Boulevard. Bigla lang nga naglapatak ang biktima sa tinampaw sinagpayo kayo ng tuminama sa semento. Ang biktima tulos manigera sa Partido District Hospital alagi libre kitkaran bed on arrival. Sigon sa report, nasa influensya ni Arak ang Mr. kan biktima. Para sa DBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na mga barata pakitang ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal, peligroso sa tulay sa Marlica Highway peligruman sa parte mismo ka na motorista. Saro kayang dakulaon na labot an suminulpot sa pagultanan ka na inner asin na outer lane kana sinambit ng tulay duman sa Maharlika Highway sa Talisay, Camarines Norte. Ana sinasabing pagkaadorodakulang labot sa parte mismo kan tulay nagbunga nin katatakutan o pagbunga nin kaandalan sa mga motorista na nagaagi sa nasambit ng lugar orog na kunini ada panginot na tinampo sarong aksidente man na ana i-record bandang alas 3 nin amay nin pagkaaga kasudma kung sa ina irido ang sarong rider asin an sa iya mismong lunad kana magsalpok sa minagmamaniyong motorsiklo sa barrier na ipinagbugtakan DPWH duman sa nasambit ng tulay. Sa pinakauring report kana lokal na gobyerno nakipag-ulay na sinda sa parte kan opisina kan DPWH tanganing tulos na makumpuni mairay anasambit ng tulay na igwanin pagkadurdakulang labot. Pakiulay ka na LGU na magbugtak nin maray na mga signages asin ilaw tanganing daina magdulot pa nin peligro sa mga nagaaging mga motorista orog na kun banggi. Sa
Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyanda sa lado lokal padagos-dagos an pagatod ngunyan kana tabang kan lokal na gobyerno kada probinsya nin Camarines del Sur partikular na kada 2nd District Congressman na si Congressman Luigi Villafuerte sa mga residentes na naapektaran kada habagat digdi sa laog kan probinsya kan Camarines del Sur partikular na dyan sa Banwaan kada Pasakaw nagsagibo kada pinagaapod na relief distribution sa barangay kan Balugo Pasakaw Camarines del Sur bilang pag-response sa pangangaipo kan mga residentes na naapektaran kan sunod-sunod na pagtama o raot nin panahon katabang man kada opisina ni Congressman Luigi Villafuerte iyo an opisina kan gobernador kan probinsya kan Camarines del Sur Gobernador Elry Villafuerte pati naman kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Pasakaw Camarines del Sur sa aga o kasudma nagkapag-schedule man nin relief distribution an grupo ni Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Elry Villafuerte sa mga residentes kana San Fernando Camarines del Sur iyan tangani man na magatud nin ayuda sa paagiman kan relief distribution o mga food packs padagos-dagos ada pagtaunin tabang asin pag-resolbar kan mga pangangaipo kan mga residentes na naapektaran kana nasambit ng raot nin panahon an opisina ni Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan 2nd District Camarines del Sur. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata lokal, Department of Agrarian Reform sa Bicol mauot mapakusog ang programa nga split para mada sa mga paraumang mga Bicolano. Daryl Banyas sa detalye. Daom naman sa mapakusog ang Department of Agrarian Reform digi sa Bicol ang sa indang mga inisyatibo o rugnaan para sa proyektong support facilitation of land individual titling o unsplit program patakod ng ginihibong assessment para man mahiling ang nagapadagos na akomplishmento kaini sa tahaw kan taon 2025. Sa ginihibong tulong aldaw na aktibidad ganang talikod na semana, ipigpresentar ang mga provincial manager digdi sa Kabikulan ang sa indang mga akomplishmento ng inaatubang ng mga problema sa pag-implementar kan sinamit ng proyekto. May girumduman na ang proyektong split ini sa programa kan Department of Agrarian Reform na maut barangaon ang mga pangaran na nakapalaman sa Collective Certificate of Land Ownership Award asin man mag-generate sa individual na titulo o ang tigapod na electronic title o ang e-title. Sa paikan inisyatibong ini, nagtutubod ang bilog na esforso kanda Bicol na makakatao ini ng positibong epekto para sa triyumpo kan na proyekto maging para sa pag-angat kan pagabuhay kan mga Bicolanong para umang benepisyaryo. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal bilang paganda sa nagrarani na State of the Nation Address Osuna ni Presidenta Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maabot na pitsa 28 kan bulan kan Hulyo 2025 o sa aga ini-activate na ang Police Regional Office No. 5 PRO ang sa indang reactionary standby support. Ini iyo mismo ang pinagatawanin doon kanda Camp Simeon Ula sa pangingunot ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. ang acting Regional Director kan Police Regional Office No. 5 o Bicol Region. Nakaantabay digdi ang 50 mga pulis sa regional headquarters para manda sa posibleng deployment ano man na oras o beto kana sambit ng lakdang na iniya na padanayon ang katuninungan asin
maray na pasiorden sa bilog na riyon asin tulos na makapagresponde sa anuman na pinaglalauman na mga pwedeng mangyaring insidente. Party kan maiwas na seguridad asin koordinasyon kan Philippine National Police nasambit na nga lakdang tanganing masiguro na maray asin na matuninong ana pagkakaigwa kan pag celebrar ka na suna kanda presidente parang unya na nataon sa bilog na nasyon padagos na pagpapagirumdum kan Police Regional Office No. 5 sa publiko na makisumaro asin na maging mapagmatyag sa mga masunod na mga oras. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Outreach program gigibon sa plaza kan Pulis Naga ngunya na aldaw. Bus o kaisminda sa detalye. Nakatalaan, nagibuhon ang outreach sa program ngunya na aldaw kana PNP Naga sa Plaza Rizal asin Plaza 15 Martires. Mainit na sopas, mainit na goto ayo an itatao sa mga maaragi bako lang mga street children kundi si maaragi sa nasambitan ng plaza na konsain inisaro sa programa kana PCR katakod kan na PCR month nasambitan ng programa mapon alas 8 ni na pagkaaga hanggang sa maubos ang mga niluto na supa siringman an niluto na goto para sa mga maaragi sa nasambitan ng plaza. Nasambitan ng programa saro sana sa kabali sa nakarelinyadang programa kan PNP PCR katakod kan PCR month. Dagdag na bareta sa lado lokal Karismeda basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, isinulong kan Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office No. 5 Bicol Region tarayumpo ka na mga benepisyaryo ka na Project Lawa asin Project Binhi sa paagiman kan sarong makabuluhan na exhibit parte mismo kan selebrasyon kan National Disaster Resilience Month ginibo kanda DSWD nasambit ng bagay duman sa Regional Office No. 5 kanda nasambit ng opisina kan gobyerno. Ipinagpahayag asin itinampok sa Ideal Camp exhibit iyo mismo mga ani kana mga partner beneficiaries gikan sa manlain-lain ng mga lokal na gobyerno kabali na sa mga ipinagpamalas iyo mismo mga sinasabing mga presko mga labas na gulay prutas bunga kan sa indang masigasig na paglalapigot asin pagtatrabaho sa aktibong pagbisto sa mga proyekto kana pangkabuhayan kana gobyerno. Sigun sa DSWD Bicol, mga tarayumpo kan mga benepisyaryo patunay na epektibong implementasyon kan mga programa nga lawa at binhi na objeto na isulong ang pinagsasabing food security, sustainable farming, asin na resilient livelihood orog na sa mga vulnerable communities. Partiman kana mas maiwas na objeto kana administrasyon na pakusugon ana kakayahan kan mga namamanuaan asin mada sa inaatubang naangat sa pagbabago kan klima asin mada kana kalamidad. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ngunyanda phase 1 na ipinagpapatindog na bagong urgent care kana ambulatoria service o bukas center duman sa parte mismo kanda banwaan kan ragay. Dakulang pasasalamat ini kay Congressman Huri Bata
kanda ragay Kamara de Sur asin man ki Mayor BGH sa Oribata sering man kanda duman sa parte kan Kabusaw Sanitarium asin man kan DOH para sulong anasambit na nga proyekto si Congressman na Oribata ana nagtaunin na 10,000 pesos na budget para man digdi sa pagpapatindog kan na bukas sa center sa banwaan kan na ragay Camarines del Sur siring man pagpapatindog man kaniya duman sa banwaan kan Kabusaw partikular na sa Kabusaw Sanitarium libreng serbisyo medikal arog kan maternal and child care bakuna para sa mga bata animal vita treatment bulong para man sa alta presyon asin man na diabetes, first aid, minor burns, asin na trauma referral, dental, x-ray, ECG, pregnancy test, blood test, asin kadakol pang iba, ana nasambit na nga bagay, parte ka na pagpapakusog kan programa sa salud kanda Premier Distrito kanda probinsya kan Camarines del Sur sa paagi ni Congressman na Oribata asin man pakikipagtabangan kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur ni Governor Elry Villapuerte. DOH, meron po tayong bukas program. Ito po, bagong urgent care and ambulatory service here in Ragay. Ibig sabihin nito, pwede ba explain na lang? So, yung bukas po natin will be a facility offering OPD services po. It will be an intermediate facility po from the rural health unit to the higher level facility po. So, mas ma-accommodate po nito yung ating mga patients and mas malapit po yung ating mga services, lalong-lalo na po dito sa Ragay and adjacent municipalities. Bago sana po makarating sa ating mga hospitals, dumaan na muna po siya sa primary care facility. So, kasi po kung kaya na ng primary care, no need na po na pumunta sa higher level facility. So, mapabawasan po natin yung congestion po ng ating mga Tama. Kasi narinig ko po, halos lahat ng patients from, for example, Del Gallego, Ragay, minor injuries or minor sickness, pumunta po sila sa sanitarium and yung transportation nila, mga 500 pesos, 1,000, kawawa po. So, kung meron po tayong bukas, mas malapit, so less yung gastos, and ito ay for outpatients only. So, maganda po yun. Quick access, quick yung services. So, every day po, in the future, yung doctors and nurses from sanitarium will be here para ma-accommodate po yung patients. And approve na po yung budget worth 10 million pesos dito po sa Ragay. So, mangyayari na po by 2026. So, Artiyan ka na mga paayag ni Congressman Oribata kanda Premier Distrito kanda probinsya kan Camarines del Sur kay Banan ang representante kan Department of Health sa Bicol sa pagpapatindog kanda bukas center sa Banwan kan Ragay na pinabulusan in budget na kantidad 10 milyones pesos hali ki Congressman o sa esfuerzos pagkalap ni Congressman Oribata kan 1st District Camarines del Sur. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang ako po si Jonel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.